Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi, Sir Alex. Ako naman si Caballero at ito ang aking ika-4 na kwento. Ang ibabahagi ko ngayon ay isa sa mga kwento ni Lolo Simon noong kabataan nila. Mga karanasang sobrang nakakatakot na akala ni Lolo sa murang edad nila noon ay doon na magwawakas ang libro ng buhay nila ng kanyang mga kaibigan. Hinding-hindi niya makakalimutan na nakikinig ang Panginoon at hindi niya rin malimutan ang kapatid na si Fortunato dahil isa yun sa naging susi para mahanap at maligtas sila. Malimit na bilin ni Lolo Simon sa mga anak, mga apo. Wag na wag sumali, sumama, o kumausap sa mga taong mag-aya sa kahit na anong okasyon, kasiyahan man yan o kung ano pa. Kung hindi mo kilala ang nag-aya sa'yo. Nagdulot kasi ng trauma ang kanyang naging karanasan. Natatakot na baka matulad sa nangyari sa kanila. Merong karanasan si Lolo Simon at dalawa niyang kaibigang magkapatid sa isang kulto na talaga namang hinding-hindi nila malilimutan. Malinaw na malinaw pa sa alaala ni Lolo ang malabangungot na pangyayari na yon. Noong unang panahon, ang kabundukan sa Mindanao ay wala masyadong taong naninirahan. Malalawak ang bakante na pwede mong tirahan. Pag gusto ka, sabi niya, kung nais mong tumira sa bundok, pwedeng-pwede. Hanap ka lang ng pwesto. Linisan mo, pwede ka nang mamuhay ng payapa. Yun ay kung kaya mo, na kung gaya kanila na kumakain ng kahit na ano, mabubuhay ka talaga. Ang tatay ni Lolo Simon at mga tiyuhin ay merong baril pang depensa sa mga bahay. Normal yun nung panahon sa bundok dahil marami pang rebelde nung time na yon. Mula ipinanganak hanggang nag-edad si Lolo Simon ng 13 hanggang 14 anyos. Payapa naman silang naninirahan sa sitio, lugar na matarik ang daanan paakyat. Pero pagdating mo sa ibabaw kung saan nakatayo ang kanilang tahanan, ay patag naman. Kabayo ang gamit nila papunta sa baryo kapag may bibilhin o kapag maghahatid ng mga produktong pangkalakal sa tabo. Sa unahang banda mula sa kanilang bahay na kung tawagin ni Lolo ay palugsong, matatagpuan ang ilog kung saan sila nag-iigib ng tubig. Dahil nasa taas na parte sila, pahirapan din talaga ang pag-igib sapagkat kinakailangan mo pang bumaba. Pero nung nagkaroon sila ng kabayo, okay na okay kasi kakarga na lang sa likod nito ang 2 galon kabilaan para tumimbang. Hindi na lang sinasakyan ni Lolo Simon sa tuwing mag-iigib sila ng kapatid niya pabalik dahil naaawa sila sa hayop. Yung kabayo kasi na yon ay maliit. 6 lamang ang magkakapit bahay sa sitio patag. Lahat ay medyo distansya. Tungkol naman po sa palugsong sa may ilog, merong ginawang balon ang tatay ni Lolo roon na siyang pinagkukunan nila ng maiinom na tubig. Ang kasamang gumawa, mga kapitbahay lang din nila. Malapit lang din naman ang mga ito. Mula kina Lolo siguro mataas na ang 15 minutong lakaran. Maganda yung balon nila Lolo. Yun bang parang inukit sa malaking bato at medyo malalim po yun upang maraming tubig ang maimbak. Ginawan din nila ng takip na yari sa malaking bato upang hindi madumihan. Pagkatapos ay nilagyan ng kawayan para
Dadaloy lang doon ang tubig mula sa loob, palabas. Napakalamig ng tubig, malinis at manamis-namis pa ang lasa. Kakahuyan ang bahaging yon. Walang ibang taong nakatira kaya naman sobrang tahimik. Nagkakaingay lang yun doon kapag nagkakasabay silang mag-igib ng tubig ng mga kapitbahay. Yun lang ang pinaka-source ng tubig na masasabing talagang malinis kaya lahat silang magkakapitbahay ay doon talaga kumukuha ng maiinom. Ang hanap buhay ng pamilya nila Lolo Simon ay pagbubukid. Nagtatanim ng mais, mga kamote at kung ano-ano pang ugat, pamalit sa kaning bigas. Sa 4 na magkakapatid, meron silang kanya-kanyang tuka, gawain sa bahay. Isa sa nakatoka kay Lolo Simon at sa kapatid niyang nakakabata na si Lolo Fortunato, edad 12 anyos pa nung time na yon, ay ang pag-iigib ng tubig sa balon tuwing hapon. Kung minsan umaga, hindi pare-pareho ang oras kasi depende naman yun kung kailan mauubos ang tubig sa bahay nila. Ngunit kadalasan, hapon talaga. Galon na malalaki ang gamit nila at tig-isa-isa sila ng kapatid. Kapag walang laman ang banga sa bahay, nakakailang balik sila para punuin yon kasi doon sila kumukuha ng tubig pang inom. Tapos meron pang malaking timba at drum na ginagamit naman pang hugas. Tuwing hapon, kapag mag-iigib na, kasama na ang paglalaro. Hindi makakaligtaan yon buhat ng yung mga kaidaran nilang kapitbahay na mga kaibigan ay nag-iigib din sa kaparehong oras. Medyo mahina ang agos ng tubig kaya sinasabayan nila ng paglalaro habang hinihintay na mapuno. Tulad ng aakyat sa puno ng bayabas, mangunguha ng hinog na bunga, magtatalon-talon sa itaas at maglalambitin naman ang iba sa ilalim. Mga ganong laro. Kung minsan naman, doon sa ilog magtatampisaw. Hindi strikto ang mga magulang ni Lolo noon. Hanggat nagagawa ang mga nakatokang gawaing bahay, walang problema kahit uuwi ka pa ng gabi. Isang araw, may dumating na mga grupo ng kalalakihan at kababaihan sa lugar. Namamataan nila ito na dumadaan sa may ilog tuwing bababa sila roon para mag-igib ng tubig. Nakadalasan, nasa mga 5:00 ng hapon hanggang magtakip silim ang oras ng pagdaan ng mga grupong yon. Minsan 6 ang bilang, minsan 5, 3, hindi pareho at mga bagong mukha ito sa kanila o sa madaling sabi, hindi tagapatag. Pwede namang mga tribo lang yon na nagmamay-ari ng kabilang lugar kaya sa umpisa ay hindi nila pinapansin. Normal lang naman kasi yon gawa ng kung minsan may napapadpad talagang mga tao sa palugsong, mga nanghuhuli ng kung ano-anong hayop sa gubat, kung baga mga nangangaso. Akala pa nga nila noon sa umpisa, manghuhuli lang ng mga isda o kung anumang lamang tubig kasi sa tabing ilog dumadaan. Pero hindi naman daw lumulusong ang mga ito sa tubig. Dumadaan lang daw talaga papunta sa ibabaw na bahagi ng bundok. Yung mga kababata nila Lolo na sina Dodoy at Alberto, madalas din mag-igib ng tubig sa balon. Walang eksaktong oras pero kada hapon talaga nandoon din ang mga yon nakakasabay nila. Sila Berto ang unang nakapuna na may mga bagong mukha na padaan-daan sa ilog tuwing hapon. Ang mga kasuotan ay pare-parehong nakaitim. May lalaki, may babae at lahat ay may takip sa ulo pero kita naman ang mukha at walang mga dalang baril kung kaya hindi kahina-hinala ng mga rebelde. Sina Lolo Simon naman ay walang alam tungkol sa mga sinasabing kulto dahil mga bata pa sila nung time na yon. Ngunit ang kanilang tatay pati na yung kapitbahay may paghihinala sa grupo kasi nga bakit pare-parehong nakaitim. Kaya simula nang malaman nila ang presensya ng mga yon, lagi nilang inaabisuhan sina Lolo Simon at Lolo Fortunato na huwag lumapit kung makita nilang paparating itong grupo na ito na nagpakilalang tribo lang daw sa kabilang sityo.
Sa unang tingin aakalain mong mga ngaso lang talaga gawa ng may mga kutsilyong dala. Kung minsan may mga bitbit pa ang mga ito na sako na parang may lamang mga karne kasi may bahid ng dugo. Mukhang sariwa raw yon ayon kay Lolo Simon sapagkat sa tuwing ilulublob ng isa ang sako sa tubig, talagang sasama sa daloy ang dugo. Ang ipinagtataka pa nila nun, kapag dumaan na ang grupong yon, amoy mabaho. Hindi nila malaman kung saan nagmumula, kung sa sako ba o dun mismo sa mga tao ang nakakasulasok na amoy na yon. Kaya kapag matatanaw na nilang paparating ang mga ito, nagmamadali na talaga sina Lolo na kahit hindi pa puno ang container ay umaalis na lang sila para makaiwas. Dahil na rin yon sa abiso ng ama at sa masangsang na amoy na naiiwan sa tuwing napapadaan na ang mga taong nagpakilalang isang tribo. Tanong ni Lolo sa ama, "Pa, bakit kaya ang baho ng amoy ng mga tao na yun?" Sagot sa kanya, ang mga tao umano na yun ay parang mga anting-antingan. May araw lang kung kailan pwede maligo kaya mabaho ang amoy. Natawa pa si Lolo Simon nun kasi sabi niya, mga kandingon. So ayun na nga, minamanmanan ng tatay nila dahil may kutob ang mga ito na ang grupong yun ay isang kulto na maaaring mga aswang din kasi laging may nakatakip sa ulo at ang mga damit ay kulay itim lahat. Idagdag mo pa na ang amoy ng mga ito ay talagang nakakasulasok. Isang hapon, paubos na ang laman ng banga sa bahay nila Lolo Simon kung kaya nakailang balik sila noon ng kapatid niya sa balon gamit ang kabayo. Hindi lang kasi banga ang kinakailangan nilang punuin noon sapagkat meron pang timba at drum na ginagamit pang hugas ng pinggan. Nag-iigib din sa balon ang mga kababata nilang sina Berto at Dodoy. Sumasalok ng tubig para naman sa bahay ng mga ito. Sa ikatlong balik ni Lolo at ng kapatid niya, hindi pa dumaan yung mga grupo ng babae at lalaking nakaitim pero nakakaamoy sila ng masangsang. Sa huling balik sa balon, nauna si Lolo Simon dahil inutusan ang kapatid niya na kunin muna ang nag-iingay na nanay ng kambing upang tumahimik na ito kasi nga iniwan ng mga anak. At habang naglalakad, malayo pa lang ay natatanaw niya sa baba na ang magkapatid na si Dodoy at Berto kausap ang babae at lalaki na miyembro ng tribo. Yung babae ay paturo-turo sa itaas na bahagi ng bundok habang kinakausap ang dalawang kaibigan nila Lolo. At dahil sa abiso ng ama, hindi muna siya tumuloy. Ang ginawa niya, nagkubli sa isang malaking puno habang pinagmamasdan kung ano ang gagawin ng mga nakaitim sa mga kaibigan niya. Inaabangan niya rin noon ang pagdating ng kapatid kasi nga susunod ito sa kanya pagkatapos makuha ang kambing. Yung mga kaibigan nila sa baba, halatang sumasagot naman sa mga nakaitim. Buhat ng paturo-turo rin ang mga ito sa direksyon ng bahay nila. Kung baga, parang tinatanong daw sila kung taga saan. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ni Lolo na si Lolo Fortunato na may dalang kabayo kung kaya agad niya itong tinawag sa mahinang boses at sinabihan na magkubli muna. At dahil maliit lang naman yung kabayo nila, pinuwesto nila ito sa isang malaking puno na may mahahabang damo para hindi rin makita nung mga nakaitim na tribo sa baba. Tinuro ni Lolo Simon sa kapatid yung mga tao sa baba habang sila'y nagkukubli sa mayayabong na damuhan. Mula sa balon kung sila ang tatanaw ay hindi talaga makikita. Hindi malalaman na meron palang taong nakakubli roon. Ngunit hindi nagtagal, yung isang nakaitim ay tumigil sa pagkausap sa mga kaibigan nila Lolo pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Gulat na gulat ang magkapatid sapagkat tinuro ang pwesto nila nung isang nakaitim kung saan sila nagkukubli kung kaya kinabahan talaga si Lolo Simon at Lolo Fortunato.
Ang tanong, paano nalaman ng mga nakaitim na grupo na nagkukubli sila sa mayayabong na damuhan na yon? At ayon kay Lolo, habang naglalakad palayo ang mga ito, ilang ulit na nagbato ng tingin sa direksyon nila na para bang alam ng mga ito na kanina pa silang nagkukubli sa bahaging yon. Hinintay lang nila na makaalis at nung wala na ang mga ito, bumaba na ang magkapatid at agad na nagsalok ng tubig para sa kanilang huling igib. Sabi ng mga kaibigan nilang si Dodoy at Berto, inaya umano sila ng mga nakaitim na nagpakilalang si Anwang at Giroy. Inanyayahan daw sila na sumama sa grupo ng mga ito dahil masaya raw sa komunidad nila na nasa ibabaw lang mula sa balon na yon. Bagong lipat daw sila roon dahil mas madaling makahanap ng pagkain. Marami rin umanong kabataan doon na kaidaran lang nila Lolo Simon. Tapos, masasarap din daw ang pagkain na hinahain ng kanilang tribo. Nasa pananalita pa lang ng mga nakaitim na yon, iniingganyo daw talaga ang dalawa. Yun pala ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya nakita ni Lolo na paturo-turo yung babae sa ibabaw kung saan ang mga ito nagtayo ng kanilang mga payag. Tanong ni Lolo Simon, saan galing yung mga yun? Dito o doon? Sagot ni Dodoy at Berto, hindi namin alam eh. Bigla na lang sumulpot mga yun kanina sa likod namin. Ganun ba? Baka hindi nyo lang napansin. Siguro. Makalipas ang ilang araw, patuloy nilang namamataan ang pagdaan ng mga grupo na nagpakilalang isang tribo. Minsan, alam nilang nakadaan na kahit na hindi nakikita gawa ng naiiwan daw talaga ang masangsang na amoy sa daan o sa ilog. Naghalong amoy ng kilikili ng isang taong parang ilang taon nang hindi naliligo at yung amoy na mabaho. Nang tumagal, napansin nilang nakikipagkaibigan daw talaga ang mga ito. Ngunit sina Lolo, hindi talaga lumalapit sa mga taong yun buhat ng bilin din sa kanila ng tatay. Hanggang sa isang hapon, nag-iigib si Lolo Simon at kapatid niyang si Lolo Fortunato ng tubig. 4 silang nasa balon at dahil napuno na ang tubig sa container, pinauna ni Lolo na umuwi ang kapatid niya upang mahatid na ang tubig sa bahay nila. At pagkabalik nito, si Lolo naman ang maghatid. Kung baga, salitan sila. Nag-away pa nga sila noon kasi ayaw ni Lolo Fortunato na ihatid ang mga galon na mag-isa sa bahay nila. Gusto niya kasama ang nakakatandang kapatid. Dahil mas matanda si Lolo Simon kaya binatukan niya ang kapatid at pinauna. Ang kabayo pala, hindi mo kasama? Hindi mo naman papasanin ng mga galon na. Mauna ka na, bumalik ka lang agad. Ako naman ang susunod eh. Kaya hayon, tumalima na lang ang nakakabatang kapatid. Yung mga kaibigan naman nilang sina Berto at Dodoy, naghihintay na mapuno ang mga malalaking galon nila. Maya-maya ay may nakita silang isda sa tubig kaya sinundan nila ito ng tingin dahil malaki. Bala kasi nila na hulihin. Ilang sandali pa, bigla na lang may nagsalita sa kanilang likuran. Dodoy, Berto, kamusta kayo? Nagulat ang tatlo. Ikaw ba naman bigla na lang may susulpot sa inyong likuran? Ay hindi mo man lang alam kung saan nanggaling, di ba? Magugulat ka talaga. Ngunit pagkakita ni Berto at Dodoy sa tatlo, isang babae at 2 lalaking nakaitim, nahimasmasan din naman agad ang dalawa kasi ito yung nakilala nila na mga kaibigan daw. Ay kayo pala, Manong. Ito, hinihintay na mapuno ang mga galon namin. Sagot ni Dodoy at Berto habang si Lolo Simon medyo kinakabahan at naiilang talaga lalo na nung tumingin sa kanya ang mga taong ito. Unang beses niyang masilay ng malapitan ang tribo. Maya-maya pa ay
ngumiti sa kanya ang mga ito na para bang nakikipagkaibigan talaga. Hanggang sa nagtanong yung babaeng may edad at ang sabi nito, "Ikaw, ano ang pangalan mo?" "Simon po, Manang." "Ah, ikaw yung sinasabi ni Berto at Dodoy na mga kaibigan nila?" Opo." Sige. Mga kaibigan kami." At saan pa ng babae, taga-ibabaw lang daw sila, mga bagong lipat sa lugar. Si Lolo Simon naman, ngumiti-ngiti rin pero sa loob-loob nito ay medyo kinakabahan na talaga siya. Medyo natatakot buhat nang ang mga ngipin ng tatlo ay sobrang didilaw daw tapos nangingitim pa. Mahahaba ang buhok, idagdag mo pang ang baho ng amoy kaya naman napapapigil hininga daw talaga siya upang hindi masimhot ang nakakasulasok na amoy lalo na kapag nagsasalita ang mga tao na yon. Ilang sandali pa ay inaya sila. Pero bago yon, parang may binubulong daw yung babae na siya lang ang nakakarinig. Pagkatapos nun, nagsalita at sinabing, "Hoy, kaya pala kami nandito ay para anyayahan kayo dahil merong handaan sa tribo namin ngayon. Sama ka na rin, Simon, ha? Pulmon ngayon kaya naghahanda talaga kami. Ginagawa namin ito tuwing kabilugan ng buwan. Parte na sa aming tradisyon para magpasalamat sa aming Panginoon. O tara na." Sabay ihip sa mukha nilang tatlo. Halos masuka pa si Lolo Simon sa pagkakaalala niya pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Matapos kasi nun, alam niyo yung pakiramdam na hindi ka makatanggi. Ganon na ganon ang nararamdaman nila habang nagsasalita ang babaeng nangingitim ang gilagid. Yun bang parang sunod ka na lang ng sunod sa bawat sinasabi ng mga ito. Hinawakan ang kamay ni Berto at Dodoy tapos hinila, naglakad sila at ganun din ang ginawa ng babae kay Lolo Simon. Parang lutang daw ang isipan nilang lahat kasi sumasang-ayon sila sa bawat utos ng babae na hindi man lang namalayan ni Lolo na naiwan na ang kanyang tsinelas. Yung sinasabi ng mga tribo na taga-ibabaw lang daw sila mula sa balon, hindi totoo dahil nakadalawang tawid daw sila ng sapa. Mga 30 minuto ang lakaran mula sa may balon. Kaya madilim na nang marating nila ang lugar ng mga tribo na yon. At pagdating doon, ang lalaki umano ng ngiti ng mga miyembro nang makitang dumating sina Lolo na akala mo nakakita ng pagkain. Nakikita nilang may nagpapaapoy, may naghahasa ng kutsilyo at nakatayo naman ang iba habang nakangiti na para bang alam ng mga ito na may darating na bisita. Ilang sandali pa, sumalubong sa kanila ang isang lalaking matanda na lider ng grupo na yon. May suot na kung ano-ano sa katawan at meron pang kwintas na parang mga ngipin umano ng tao ang pendant. Ang bilang ng mga ito base sa pagkakaalala ni Lolo Simon, wala pang 10 kasama na roon yung leader ng grupo na nakakatakot ang hitsura. Ilang sandali ay pinaupo silang tatlo, pinahubad ng damit pagkatapos ay ginapos ang mga kamay at paa. Kahit gano'n na ang ginagawa sa kanila, sumusunod pa din sila. Na ayon kay Lolo Simon, para bang may kumukontrol sa kanilang katawan at isipan kasi nga hindi man lang makatanggi kahit na nasa bingit na ng kamatayan. Di nagtagal, nakikita nilang parang gumagawa ng ritual o maaaring nagbubunyi ang grupo sapagkat pasayaw-sayaw pa ang mga miyembro sa harap ng malaking apoy habang ang lider lumuluhod na nakaharap sa buwan. Hanggang sa di malamang dahilan,
biglang kumidlat ng malakas. Tumama ito sa malaking puno malapit sa kinatatayuan ng pinakalider ng kulto. At sa di maintindihang pangyayari, bumalik sa tamang katinoan sina Lolo. Parang namulat lang daw sila mula sa pagkakatulog at natagpuan na lamang ang mga sarili na nakagapos. Iyak na ng iyak ang tatlo ng mga sandaling yon. Bunsod ng alam nilang hindi magtatagal ay kakatayin na sila ng grupo. Napaluha na lamang ang tatlo at sa isip-isip ni Lolo Simon mamamatay na talaga sila roon. Nagmamakaawa siya at umiiyak habang sumisigaw naman ng mga katagang Diyos ko, Mama Papa, nasaan na kayo? Sa tuwing magsasalita raw si Lolo Simon ng katagang Diyos ko, Jesus, tulungan mo kami. Pinapalo siya ng leader ng kulto at sinasabi nito, ang Diyos daw ni Lolo ay pangit ang hitsura dahil walang sungay. Ang Diyos daw nila ay gwapo dahil mahaba ang sungay at makapangyarihan. Sabay tawa ng malakas na akala mo isa talagang demonyo. Nasabi na lamang ng tatlo nun, wala nang pag-asa, mamamatay na sila. Ngunit tunay nga naman na nanonood lang ang Panginoong may likha dahil ang maganda sa kwentong ito, mayroong pangyayari na talagang masasabi nating isang himala. Hindi nagtagal noon, nabalot ng makakapal na ulap ang kalangitan. Natakpan ang maliwanag na buwan. Pagkatapos ay umulan ng malakas. Kasunod noon, muli ay kumidlat. Bago pa man makatay sina Lolo kasi hinahanda na ang kutsilyo, bigla na lang nagsidatingan ang tatay niya pati na yung tatay ng kanilang kaibigan kasama ng iba pang kalalakihan na mga kapitbahay sa sitio Patag na mayroon ding dalang itak at baril, kaya nagkaroon ng sagupaan. Sunod-sunod ang pagdating ng mga kalalakihan noon buhat ng sunod-sunod itong pinuntahan ng kapatid ni Lolo na si Lolo Fortunato gamit ang kanilang kabayo upang humingi ng saklolo sa pagkawala nilang tatlo sa balon, ayon na rin sa utos ng kanilang tatay. Ang nangyari kasi, bumalik agad ang kapatid ni Lolo sa balon. Kaso pagdating doon, wala na ang kapatid niya at ang dalawang kaibigan. Tapos ang nadatnan na lamang doon ay isang tsinelas ni Lolo Simon, mga galon ng magkapatid na si Berto at Dodoy, tapos naiwan ang mabahong amoy ng kulto kung kaya dali-daling bumalik ang kapatid ni Lolo Simon at agad na sinabi sa tatay nila ang nangyari. Tay, nawawala si kuya. Nawawala rin sina Berto at Dodoy doon. Anong nawawala? Kasi tay, wala na sila sa balon. Baka may pinuntahan lang. Hindi tay, kasi naiwan ng isang tsinelas ni Kuya Simon doon. Tapos ang baho doon tay, amoy ng mga tribo. Ano? Pagkarinig ng tatay, natataranta ito habang kumikilos. Agad nilang pinuntahan ang mga magulang ng kapatid ni Dodoy at Berto. Pagkatapos ay humingi ng tulong doon dahil hindi rin nakauwi ang dalawa. Lahat ng mga kapitbahay sa Patag ay pinuntahan ni Lolo Fortunato para humingi ng saklolo, ayon na rin sa utos ng ama nito. Habang ang tatay nila Lolo Simonon at yung tatay ng magkapatid, kasama ng mga kalalakihan sa pamilyang yun, ay agad kumilos at agad nilang nasundan kung saan dinala sina Lolo ng mga grupo ng kulto. Sabay-sabay silang lumusob doon kasi nga minsan nang namataan ng tatay ni Lolo Simon ang pwesto ng mga sinasabing grupo ng kulto. Yung iba namang mga kalalakihan na sinundo ni Lolo Fortunato, sumunod lang din yon. At habang tumatakbo sila papunta sa lugar, malayo pa lang ay may natatanaw silang usok sa itaas.
Halos hindi mapakali ang tatay nila buhat ng iniisip nito baka kinatay na sina Lolo Simon. Yung kidlat ang pinaka naging guide nila nun sa lugar. Sinundan nila ito kasi nga madilim na ng mga sandaling yon. Pahirapan pa buhat ng bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Sa ikalawang kidlat, yun din yung oras na pagdating nila sa pinakalugar kung saan nagkukuta itong mga kulto. Kaya nilusob na nga nila at pagdating doon, nagkatinginan pa. Sumalubong pa ang lider ng tribo na akmang kakausapin ang tatay ni Lolo at yung mga tatay ng kaibigan nila. Ngunit nang makitang nakagapos ang tatlong kabataan sa di kalayuan, walang kung ano-ano ay pinapyas ang ulo ng lider at pinagbabaril pa ito. Nagkaroon ng konting sagupaan. Ang isa ay lumaban gamit ang kutsilyo kaya tulad ng pinuno ay agad ding tumumba sa lupa. Yung iba na may tumakas, hinabol nila dalawa ang naabutan. Lahat ng nahuli, pinatay nila sa mismong lugar na yon. Matindi ang nangyari. Akala ni Lolo Simon mamamatay na sila ng mga kaibigan niya, ngunit sa kabutihang palad ay naligtas pa. Nasabi na lamang nito, ang mga bagay-bagay at pangyayari ay may mga dahilan. Bakit? Ayon kasi kay Lolo Simon, kung hindi sila nag-away magkapatid sa balon nung hapon, na kung sinamahan niya ito pauwi sa kanila, hindi siya madadamay na matangay nung grupo na yon. Pero para siguro maligtas din yung dalawa nilang kaibigan, naganap yung ganoong pangyayari. At kung hindi niya naman pinauna yung kapatid niya, malamang sa malamang silang apat ang tinangay ng mga grupo ng kulto. At dahil walang nakatira sa bahaging yon, siyempre walang makakaalam sa pangyayari. Sino ba ang tutulong? Wala talaga. Kaya kung hindi dahil kay Lolo Fortunato, maaaring wala na si Lolo Simon at yung dalawa nilang kaibigan. Maaaring hindi na sila matatagpuan na buhay sa bundok na yon. Kaya gano'n na lang ang pasalamat ni Lolo Simon sa kapatid niyang si Lolo Fortunato. Buhat ng kung hindi dahil sa kanya ay wala na talaga sila. Tinanong namin si Lolo Simon, sir, kung ano ang nangyari sa mga miyembro ng grupong kultong napatay nila. Sagot niya, inilibing daw nila sa gubat ang katawan ng mga ito. Pagkatapos ay halos 2 o 3 taon nila na iniwan ang lugar sa Sitio Pataga. Umiwas sa posibleng mangyari na baka gaganti ang mga nakatakas. Mga grupo ng kulto na puro mga aswang. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Sana ay magustuhan nyo ang aking handog na kwento. May ibabahagi pa tayong napakaraming kwentong hango sa tunay na pangyayari, kaya abangan nyo na lang po. Hanggang sa muli, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So ayun, mga minamahal kong taga-subaybay, napakaganda ng kwento ni Sir Caballero, no? Grabe yung karanasan ni Lolo Simon, nakakapigil hininga talaga, no? Ikaw ba naman igapos sa gitna ng bundok tapos binibilang mo na lang minuto, kakatayin na kayo, di ba? Grupo ng kulto, mga aswang pa. So kung ako noon, nako, babato na lang talaga ako.
So anyway, maraming salamat sa ating sender. Sir, thank you very much sa napakaganda mong story. Sana hindi ka magsawa sir, no? Aabangan namin yung mga kwento mo pang iba, no? So ayun, madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, priority shoutouts dahil members sila sa ating channel, no? Sumusuporta. Sa nais na magpa-member dyan, priority shoutout din. Click nyo lang po yung join button, no? Meron po siyang bayad every month bilang suporta dito sa ating programa. Bale, magpa-load lang po kayo ng cellphone nyo, at least 100 na load ninyo, no? Kakaltasan yan ng 50 yata. Isang buwan na yon, mga kaibigan ko. So, sa mga nais lang naman na magsuporta, no? Bale, ang tawag po dyan is membership channel, no? Membership badge, ayan. So, sige na, let's proceed sa ating shoutout. Binabati ko unang-una Madam Christine Olzon, pinakamatagal na hindi na kailangan mag-renew kasi naka-auto na, kaya baliktad na yung shoutout natin ngayon. Uunahin na natin yung pinakamatagal, no? Pangalawa kay Luis Elmido, pangatlo kay James Semilia, pang-apat kay Jonizel Alviola na 21 months member na rin. Jeffrey Bunyad, 19 months. Kay Esmeralda Jucares na 7 months member, no? Rosary Jayaranti, 2 months. Kay LCD Acosta na 41 months member na, no? Kaya ito na isbog si ma'am kasi na-cancel siguro siya tapos na-renew kaya na-isbog yung name niya. Kay Ramonita Verdugo, 1 month member na. Kay Darlene Cabatuan, 44 months member na, no? Kay Ma'am Liam, kay Cheng's Channel na 10 months. Kay Samantha Cruz, Susana Dorn rather, no? Kay Mike na 26 months member na. Rancid Horror Stories kay Rose Kim na 11 months member na. Last but not the least sa ating bagong member na nag-join na si Alfernano. And maraming salamat po sa inyong lahat, no, nagpapahayag ng suporta dito sa ating munting programa. Sana po mga kaibigan hindi kayo magsawa sa akin, ganun din po ako. Hindi ako magsasawang mag-upload ng mga video kahit na hindi na masyadong garantisado yung ating revenue. Pero dahil sa inyo, lalo na sa iba na hindi ko na lang babanggitin, nagpapaabot ng ayuda, maraming salamat po. Para po talaga ito sa inyo at sa mga member at sa mga laging nandyan silent listener, mga tunay na sumusuporta sa atin. Again, taos puso po ang inyong lingkod, nagpapasalamat. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.